Tangke ng LPG sumabog sa isang bahay sa Malabon City. Maglolo na nakatira sa loob, nasabugan. Paano maiwasan ang ganitong peligro? Sa Barangay Bayan-Bayanan, Malabon City, binulabog ng isang malakas sa pagsabog ang iskinitang ito. May sumabog na pala sa loob ng isang bahay. Nabalot ang iskinita ng makapal na usok. Nasa loob na sumabog na bahay ang 6 taong gulang na si Chichay at ang kanyang lolo Seth. Nakaligtas kaya ang maglolo? Alamin yan mamaya. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Malabon City, gas leak mula sa hose ng LPG o liquefied petroleum gas ang naging sanhi ng pagsabog. Igan, ayon sa Quezon City Fire District, walang kulay at walang amoy ang LPG. Pero ngayon kasi naglagay na yung mga manufacturers ng distinct na amoy na para pag nag-leak siya is malalaman natin na nag-leak nga yung LPG natin. Ito yung tinatawag na yung chemical na ethyl mercaptan. So parang masangsang na amoy, parang mabahong itlog. Kapag naamoy ito, huwag patayin o sindihan ang anumang electrical switch. Huwag din magsindi ng anumang bagay na maaaring lumikha ng apoy. Agad na isara ang valve o balbula ng tangke. Buksan ang pinto at mga bintana sa bahay. Maaaring gumamit ng basang-basahan na may sabon at ipahid sa hose at tangke ng LPG para malaman kung nasaan ang tagas. Bubula ang ipinahid na sabon sa parte kung saan may sumisingaw. Ugaliin na suriin ang tangke ng LPG bago ito bilhin. Ito po kasi yung pinakailalim na parte niya siyang exposed sa tubig, no? Siyang madalas nating hindi nakikita. So minsan nanineglect nating tignan. So minsan kadalasan medyo deform na siya, tinatanggap natin. That's why ini-encourage namin kayo na bumili sa lisensyadong manufacturer ng LPG. Samantala, isang tangke naman ng acetylene gas ang sumabog mula sa isang nasusunog na bahay sa Barangay 171, Bagumbong, North Caloocan. Napatakbongin ng estudyante at ang bumbero may hawak ng kamera na si Marky Villanueva. Sana na yun, kukuha lang sana po ako ng dokumento. Yun lang po sana yung trabaho ko, yung nga biglaan. Makikita sa video ang kasamahan niyang bumbero na si John Paul na tumatakbo palayo sa nasusunog na bahay. Huwag po kayong lumapit! Huwag po kayong lumapit! Sa lakas ng pagsabog, tumilapon at nawala ng malay si Marlon, isa sa mga bumberong rumesponde. Siguro madaling salta po, nag-360 po ako. Then, na blackout ng ilang seconds, then tumayo po agad. Nagtamo siya ng 2nd degree burn sa mga kamay at tenga. 3rd degree burn naman sa mukha at mga kamay. Ang pinsalang natamo ni John Paul. Sinugod sila sa ospital. Sinagot ng kapitan ng Barangay 171 at mga kapwa fire volunteer ang gastusin nila sa ospital. Matapos ng 2 linggo, ay balik trabaho na sina Marlon at John Paul. Kung may mga ganong pangyayari, siguro kagaya sa akin, doble ingat na lang din ako. Tsaka kasi pag nasa puso mo talaga yung pagtulong, walang makakapigil sa iyo. 2 residente rin sa lugar ang nadamay at nagtamo ng 3rd degree burn. Huwag po kayong lumapit! Huwag po kayong lumapit! Ayon kay Rexel Ampig, fire chief ng Bagumbong Fire Rescue, ang paggamit ng acetylene gas sa pag-welding ng mga tangke ng LPG ang naging sanhi ng sunog. Kasi may tindahan ng mga LPG yun, sir eh. May mga LPG tank siya doon, nire-repair. So nag-welding daw po siya that time. Kaya siguro may open leak na gas or acetylene. Isang battery ng electric bike naman ang sumabog habang naka-charge sa Barangay 147, Caloocan City. Ayon sa may-ari ng video, pagmamay-ari ng kapitbahay nilang sumabog na baterya ng e-bike. May pagawaan daw kasi sila ng e-bike sa kanilang apartment.
Dali-daling bumaba ang ibang tenant mula sa ikalawang palapag. Sinubukang apulahin ng may-ari ang nagliliyab na baterya. Ilang sandali pa, nabalot na ng makapal na usok ang buong pasilyo. Rumesponde ang mga bumbero at sinigurong hindi na muling puputok ang baterya. Walang nasaktan sa pangyayari. Sa investigasyon ng BFP NCR Caloocan, overcharging ang dahilan ng pagsiklab ng baterya ng e-bike. Paalala ng BFP, iwasan ang overcharging para mapanatiling nasa maayos na kondisyon ng anumang baterya o gadget. Ay pwedeng magdulot ng paglutong ng baterya na kalaunan ay pwedeng sumabog at pwedeng masunog. Fireworks sa Carino, ito na po uli, replay. Nagmistulang bagong taon naman sa kaling ito sa Barangay 116 Zone 9, Tondo sa Maynila. Nang pumutok ang kawad ng kuryente. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Woo! Woo! Ayon sa may-ari ng video na si Christopher Esguera, jumper o pagnanakaw ng kuryente ang dahilan nito. Igan, pinagbabawal sa ilalim ng RA 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 ang iligal na koneksyon ng kuryente. Una, ang jumper ay pwedeng pagmulan ng sunog. Pangalawa, kapag ito ay nag-overload, pwede sumabog katulad ng nakita sa video. Pangatlo, kapag malapit ka sa area na mayroong pagsabog o pagkasunog, pwede ka ring makuryente. Oh my God! Oh my God! Ang mauuling lumabag dito ay maaaring makulong ng mula 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon o pagmultahin ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso. Maaari rin na parehong ikulong at pagmultahin ang sinumang lumabag depende sa desisyon ng korte. Ayon sa kapitan ng barangay, tinanggal ng electric company ang mga iligal na koneksyon at pinalitan ang mga nasirang kawad ng kuryente. Samantala, ano ang nangyari sa maglolo na nasa loob ng bahay na sumabog ang kanilang tangke ng LPG? Ayon kay Monique Bakaykay, ina ni Chichay at anak ni Lolo Seth. Nasa palikuran ng anak niya habang nasa kusina naman ng tatay niya nang sumabog ang tangke. Sa lakas ng pagsabog, nabutas ang isang bahagi ng kanilang palikuran kung nasaan si Chichay. Nabasag din ang salamin ng estanting ito at maging ang kanilang TV. Sinugod sa paghamutan ng maglolo. Pareho silang nagtamo ng 3rd degree burn. Sa gitna ng tinamong mga injury, naikwento pa raw ni Lolo Seth kay Monique ang nangyari habang nasa ospital. Nagugutom daw yung baby ko, yung anak ko, nagpaluto sa daddy ko ng pagkain. Kaso pag open ng daddy ko, bigla nang daw sumabog. Ngayon, yung pwesto kasi ng lutuan namin, tapat sa CR. As in magkatapat. Daddy ko, anak ko. Kasi magkatapatan yung lutuan eh. Magkatapatan, kaya isang bagsakan lang. Talagang sinapon nilang parehas yung apoy, yung pagsabog. Patapos ang 4 na oras sa ospital, binawian ng buhay si Chichay. Kalipas ang 2 oras, sumunod na nawala si Lolo Seth. Hypovolemic shock o ang pagbaba ng supply ng dugo at body fluids ang naging sanhi ng pagkamatay nila ayon sa pagsusuri ng mga doktor. So babagsak ang blood pressure mo, no? Because wala yung dugo sa katawan ng tao at itong sanhi ng pwedeng pagkamatay kung hindi naagapan. Ayon sa eksperto, tinatawag na primary blast effect ang mga pinsalang dulot ng isang pagsabog sa katawan ng tao. No? Yung blast wave o yung explosion, yun ang nagkakos ng extensive damage, especially dun sa tinatawag nating mga air or fluid-filled organs like the eyes, the middle ear, no? Sa baga, sa bituka, or even the brain. No? It is possible that the liver, the spleen, no? Even blood vessels, no? Pwedeng pumutok yan, mag-cause ng hypovolemic shock.
Tinanggap na ni Monique na isang aksidente ang nangyari. Siguro kung naririnig nila ako, gusto ko lang mag-sorry kung lagi nila akong nakikitang umiyak. Lagi nila akong nakikitang malungkot. Kasi nakakapanibago kasi na biglang isang araw nag-iba yung bagong takbo ng buhay ko. Na bigla silang pagising ko wala na sa tabi ko. Lalaban ako kahit mahirap. At kung sakali na naririnig man nila ako, gusto ko lang talagang malaman nila na mahal ko sila sobra. At araw-araw, walang oras na hindi ko sila naiisip.